Tara, magbasa na tayo nating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 6 October 2023. Nandito na tayo sa 2 Samuel chapter 12. Ang mensahe ni Nathan para kay David. 2 Samuel chapter 12 verse 1. Isinugo ni Yahweh kay David ang propetang si Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya sa isang lungsod ay may dalawang lalaki, mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Verse 2, maraming kawan at bakahan ang mayaman. Verse 3, samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Kinakalong niya itong parang anak na babae, isinasalo sa pagkain at pinapainom. Verse 4, minsan may manlalakbay na naging panauhin ng mayamang lalaki sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kinuha ng mayaman at iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Verse 5, napasigaw sa galit si David, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay, dapat mamatay ang taong iyan. Verse 6, kailangang magbayad siya ng 4 na beses sa kanyang ginawa sapagkat inapi niya ang dukha. Verse 7, sinabi agad ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking iyon. Ito ang ipinapasabi sa iyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ginawa kitang hari ng Israel, iniligtas kita mula sa mga kamay ni Saul. Verse 8, ibinigay ko na rin sa iyo ang sambahayan at mga asawa ni Saul, pati ang mga lipi ng Israel at Judah. At mabibigyan pa kita ng higit pa riyan. Verse 9, bakit mo hinamak ang salita ni Yahweh at gumawa ka ng masama sa kanyang paningin? Ipinapatay mo ang Hitiong si Uriah sa mga Amonita at kinuha mo pa ang kanyang asawa. Verse 10, dahil sa ginawa mong ito at ako'y itinakwil mo, tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Verse 11, sinabi pa rin ni Yahweh, pag-aawayin ko ang iyong sambahayan, sa harapan mo ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit sa katanghaliang tapat. Verse 12, ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang hayag kitang paparusahan at makikita ito ng buong Israel. Verse 13, sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Verse 14, ngunit dahil nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay. Verse 15, pagkatapos nito'y umuwi na si Nathan. Namatay ang anak ni David. Tulad ng sinabi ni Yahweh, ang anak ni David sa asawa ni Uriah ay nagkasakit ng malubha. Verse 16, nanalangin si David sa Diyos para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng panluksa at nag-ayuno at sa lupa na higa ng gabing iyon. Verse 17, lumapit sa kanya ang matatandang pinuno sa palasyo at hinimok siyang bumangon, ngunit tumanggi siya, ayaw rin niyang kumain. Verse 18, pagkalipas ng 6 na araw, namatay ang bata. Hindi nila ito masabi kay David sapagkat iniisip nilang lalo silang hindi papakinggan nito at sa halip ay gumawa ng marahas na hakbang. Verse 19, nakita ni David na nagbubulungan ang mga alipin kaya't naghinala siyang patay na ang bata. Patay na ba ang bata? Tanong niya. Patay na nga po, kamahalan, sagot naman nila. Verse 20, pagkarinig nito, bumangon si David, naligo at nagbihis. Pumasok siya sa bahay ni Yahweh, nagpatira pa at nanalangin. Pagkatapos umuwi siya at humingi ng pagkain. 2 Samuel chapter 12 verse 21, tinanong siya ng kanyang mga tauhan, hindi po namin kayo maintindihan. Noong buhay pa ang bata, nag-ayono kayo at tumangis dahil sa kanya. Ngayong patay na, bumangon kayo at kumain. Sumagot si David. Verse 22, noong buhay pa ang bata, ako'y nag-ayono at tumangis sa pag-asa kong kahahabagan ako ni Yahweh at pagagalingin ng aking anak. Verse 23, ngayong patay na siya, bakit pa ako mag-aayono? Maibalik ko pa ba ang kanyang buhay? Balang araw susunod ako sa kanya, ngunit hindi na siya makakabalik sa akin. 2 Samuel chapter 12 verse 24, ipinanganak si Solomon. Verse 24, inaliw ni David si Bathsheba.
Inaliw ni David si Bathsheba at sinipingang muli. Muli itong nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Solomon ang ipinangalan ni David sa bata. Verse 25, palibhas ay mahal ni Yahweh ang bata. Isinugo niya si Propeta Nathan upang sabihin, Jedidiah ang itawag sa bata na ang ibig sabihin mahal ni Yahweh. Ginapi ni David ang Raba. 2 Samuel chapter 12 verse 26. Samantala ipinagpatuloy ni Joab ang pagsalakay at handa na niyang pasukin ang Raba, ang pangunahing lungsod ng mga Amonita. Verse 27, nagpadala siya ng mga sugo kay David upang ibalita na lumusob na siya sa Raba at naagaw ang ipunan ng tubig doon. Verse 28, kaya kailangang pangunahan naman niya ang iba pang kawal sa pagpasok sa lungsod. Kapag hindi siya sumama, sabi ni Joab, ako ang sasalakay at akin ang karangalan. Verse 29, pagkatanggap ng balita, inihanda ni David ang kanyang hukbo, nilusob ang Raba at nagtagumpay siya. Verse 30, inalisan niya ng korona ang Diyos-Diyosang si Malcolm at ipinutong ito sa kanyang ulo. May mahalagang bato ang koronang ginto at ang bigat nito'y 35 kilo. Marami rin siyang samsam na inilabas sa lungsod. Guys, magkano na kaya ngayon yan sa panahon natin? Yung ginto ngayon, gramo lang ang mahal-mahal na. Ito 35 kilo. Marami rin siyang samsam na inilabas sa lungsod. Verse 31, binihag niya ang mga mamamayan at pumili siya ng mga ito ng mga kantero, panday at karpentero at pinagawa niya ng mga adobe. Ganito ang ginawa ni David sa lahat ng lungsod ng mga Amonita bago sila nagbalik sa Jerusalem. Nandito na tayo sa 2 Samuel chapter 13, si Amnon at si Tamar. 2 Samuel chapter 13 verse 1, si Absalom, isang anak na lalaki ni David, ay may magandang kapatid na babae, si Tamar. Ito guys, pakinggan niyo mabuti magkapatid ito. Si Amnon, isa ring anak na lalaki ni David sa ibang babae, ay umibig kay Tamar. So, ibig sabihin half sister. Tapos yung isa talaga, si Absalom, kapatid niya talagang tunay si Tamar. Tapos si Amnon naman ay half-sister niya si Tamar. Okay. Si Amnon, isa ring anak na lalaki ni David sa ibang babae, ay umibig kay Tamar. Verse 2, dahil sa labis na pag-ibig sa kapatid niyang ito, siya ay nagkasakit. Hindi niya malaman ang gagawin at kung paano makukuha si Tamar sapagkat ito isang berhen. Verse 3, ngunit may napakatusong kaibigan si Amnon na ang pangalay Jonadab. Pamangkin ito ni David sa kanyang kapatid na si Simea. Verse 4, sinabi ni Jonadab kay Amnon, ikaw ay isang anak ng hari, ngunit tuwing umagay napapansin kong matamlay ka. Bakit ba? Ipinagtapat ni Amnon na umiibig siya kay Tamar. Verse 5, kaya't sinabi ni Jonadab, ganito ang gawin mo, mahiga ka sa kama at magkunwari kang may sakit. Pagdalaw ng iyong ama, sabihin mo, papuntahin si Tamar upang magluto ng pagkain mo. Gusto mong makita siyang nagluluto at siya na rin ang magpakain sa iyo. Verse 6, kaya't nahiga nga si Amnon at nagsakit-sakitan. Pagdating ng hari, sinabi niya, sabihin naman ninyo kay Tamar na pumarito at ipagluto ako ng tinapay. Gusto ko pong makitang siya ang nagluluto at siya na rin ang magpakain sa akin. Verse 7, ipinagbilin nga ni David na magpunta si Tamar sa tirahan ni Amnon upang ipaghanda ito ng pagkain. Verse 8, nagpunta naman si Tamar at dinatnan niya itong nakahiga. Kumuha siya ng minasang harina at nagluto ng ilang tinapay habang pinagmamasdan siya ni Amnon. Verse 9, kinuha niya ito sa kawali at inihain kay Amnon, ngunit ayaw nitong kumain. Inutusan niyang lumabas ang lahat maliban kay Tamar. Verse 10, pagkatapos sinabi niya, Tamar, dalhin mo rito sa silid ang pagkain at subuan mo ako. Dinala nga niya sa silid ang pagkain ni Amnon. Verse 11, nang ibibigay na ito sa kanya, biglang hinawakan ni Amnon ang kamay ni Tamar at sinabi, sumiping ka sa akin, kapatid ko. Verse 12, huwag kapatid ko, sabi ng dalaga, huwag mo akong halayin.
patayin, hindi iyan pinahihintulutan sa bayang Israel. Huwag mong gawin ang kahalayang ito. Verse 13, lalabas akong kahiya-hiya sa buong Israel. At ikaw, ano pa ang mukhang ihaharap mo sa mga tao? Bakit hindi ka na lang magsabi sa hari? Palagay ko hindi siya tututol na pakasalan mo ako. Verse 14, ngunit hindi nakinig si Amnon at dahil mas malakas siya nagawa niyang pagsamantalahan si Tamar. Verse 15, matapos siyang pagsamantalahan, si Amnon ay namuhi sa kanya na pagkamahihigit pa kaysa Ulitin ko guys ha. 2 Samuel chapter 13 verse 15. Matapos siyang pagsamantalahan 2 Samuel chapter 13 verse 15, matapos siyang pagsamantalahan, si Amnon ay namuhi sa kanya at pagkamuhing higit pa kaysa hibang na pag-ibig na dating inioko niya rito. Umalis ka na, sabi niya kay Tamar. Verse 16, hindi ako alis, sagot ng babae. Ang pagtataboy mong ito ay masahol pa sa kalapastangang ginawa mo sa akin, ngunit hindi siya pinansin ni Amnon. Verse 17, sa halip inutusan nito ang isang katulong niya, palayasin mo ang babaeng yan at ikandado mo ang pinto pagkatapos. Verse 18, pinalabas nga siya ng katulong at ikinandado ang pinto. Suot noon ni Tamar ang damit na may mahabang manggas, ang damit na karaniwang isinusuot noon ng mga birhing anak ng hari. Verse 19, pinunod niya ito at nilagyan ng abo ang kanyang ulo, pagkatapos tinakpan ng kanyang mga kamay ang mukha at umalis na umiiyak ng malakas. Verse 20, nakita siya na Absalom at tinanong, may masama bang ginawa sa iyo si Amnon? Kung mayroon, may huwag mo nang alalahanin, siya'y kapatid mo rin, kaya't manahimik ka na lang, taglay ang matinding kalungkutan. Si Tamar ay nanirahan na lang sa bahay ni Absalom. Verse 21, galit na galit si Haring David at Verse 21, galit na galit, sabayan niyo ako guys, galit na galit si Haring David nang mabalitaan ito. Verse 22, si Absalom na may suklam na suklam kay Amnon dahil sa paglapastangan nito sa kapatid niyang si Tamar. Hindi na niya ito kinibong mula noon. Gumanti si Absalom. 2 Samuel chapter 13 verse 23, pagkaraan ng 2 taon, inanyayahan ni Absalom ang lahat ng anak ng hari upang saksihan ang pagugupit sa kanyang mga tupa sa Baal-Hazor malapit sa Ephraim. Verse 24, lumapit siya sa hari upang ipaalam ang bagay na ito at tuloy anyayahan naman siya at ang kanyang mga pinuno. Verse 25, huwag na anak, wika ng hari, maaabala kang masyado kung dadalo kaming lahat. Pinilit siya ni Absalom, ngunit hindi rin pumayag. Binasbasan na lang siya ng hari. Verse 26, bago umalis si Absalom, sinabi niya sa hari, kung hindi kayo makakadalo, si Amnon na lang po ang pasamahin ninyo sa amin. Bakit mo siya isasama? Tanong ng hari. Verse 27, ngunit nagpumilit si Absalom at pinasama na rin ng hari si Amnon at ang iba pang mga kapatid nito. Verse 28, iniutos ni Absalom sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo si Amnon at kapag lasing na, sisinyas ako at patayin ninyo siya. Hindi kayo dapat matakot, ako ang mananagot nito, lakasan ninyo ang inyong loob at huwag kayo mag-atubili. Verse 29, ganoon nga ang ginawa ng mga alipin. Pinatay nila si Amnon, kaya't nagbadaling tumakas ang mga anak na lalaki ng hari sakay ng kanilang mula. Verse 30, nasa daan pa sila, may nagbalita na kay David na pinatay ni Absalom ang lahat ng anak niyang lalaki. Ang lahat? Di, akala ko si Amnon lang. Ulitin ko yung verse 28 guys ha. Iniutos, 2 Samuel chapter 13 verse 28. Iniutos ni Absalom sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo si Amnon at kapag lasing na, sisinyas ako at patayin ninyo siya. Hindi kayo dapat matakot, ako ang mananagot nito, lakasan ninyo ang inyong loob at huwag kayong mag-atubili. Verse 29, ganoon nga ang ginawa ng mga alipin, pinatay nila si Amnon. Kaya't nagmamadaling tumakas ang mga anak na lalaki ng hari sakay ng kanilang mula. Verse 30, nasa daan pa sila na may nagbalita na kay David na pinatay ni Absalom ang lahat ng anak niyang lalaki. Ano naman to? Si Amnon lang ang pinatay, tapos lahat na lang ng lalaking Okay. Yun ang nakasulat guys eh. Verse 30, nasa daan pa sila may nagbalita na kay David na pinatay ni Absalom ang lahat ng anak niyang lalaki. Pero guys, nakasulat si Amnon lang ang ang pinatay.
Verse 31, kaya tumayo siya, pinunit ang kanyang kasuotan at naglupasay sa lupa. Pinunit din ng mga alipin niya ang kanilang damit. Verse 32, ngunit si Jonadab, ang pamangkin ni David kay Simea, ay lumapit sa hari. Sinabi niya, huwag po kayong maniwala na pinatay ang lahat ninyong anak na lalaki. Yeah, that's true. Exaggerated naman kasi yung nagbalita. Si Amnon po lang ang pinatay. Siya po lamang ang pinag-initan ni Absalom mula ng pagsamantalahan niya si Tamar. Verse 33, kaya huwag po kayong maniwala sa balitang iyon, talaga pong si Amnon lamang ang pinatay. Verse 34, samantala si Absalom ay tumakas matapos ipapatay si Amnon. Ang bantay sa palasyo ay may natanaw na, ulitin ko guys. Verse 34, samantala si Absalom ay tumakas matapos ipapatay si Amnon. Ang bantay na sa palasyo may natanaw na pulutong ng mga taong bumababa sa burol sa gawi ng Horonaim. Verse 35, kaya't sinabi ni Jonadab sa hari, dumarating na po ang mga anak ninyo, tulad ng sinabi ko sa inyo. Verse 36, nag-uusap pa sila'y dumating nga ang mga prinsipe na nag-iiyakan. Umiyak na rin ang hari at ang kanyang mga lingkod. Verse 37, mahabang panahong nagluksa ang hari dahil sa pagkamatay ni Amnon. Si Absalom naman nagtago kina Talmay, anak ng haring Amihud ng Gisor. Verse 38, 3 taon siyang nagtago roon. Verse 39, pagkalipas ng pagdadalamhati ng hari sa pagkamatay ni Amnon, nanabik siyang makita si Absalom. Bukas na itong chapter 14 guys. Binalak ni Joab na maibalik si Absalom. Bye everyone. God bless.